Tay, manloloko ang babaeng yan. Bakit kaya nakapasok ang batang to? Hindi ko hahayaang sirain niya ang party. Bakit ka nandito? Umuwi ka na. Teka. Nana, bakit ka nandito? Tay, Chuyi, bakit kanya tinatawag na tatay? Tay, hindi mo na kailangan si Fanfan, di ba? Siyempre naman, kailangan pa rin kita. Nana. Hindi ako ang tatay mo. Ikaw ang tatay ko. Mga manloloko silang lahat. Nana, huwag ka nang magbiro. Bakit mo siyang tinatawag na tatay? Ako ang tatay mo. Umuwi ka na. Hindi ako nagbibiro. May ebidensya ako. Tingnan mo kung hindi ka naniniwala. Nana. Daymay, gising ka na. Nasaan si Nana ko? Si Nana, siya. Sabi niya sa akin, pumunta siya sa party ni Direktor Chu para hanapin ang tatay niya. Direktor Chu. Ibig mong sabihin si Chuyi. Oo nga, si Direktor Zhu. Nahanap na niya ang nawawalang asawa niya, 8 taon na ang nakalipas. Si Chen Chen at ang anak nilang si Fanfan. Magsasagawa ng salo-salo si Jizoo ngayon para ipahayag ang kanilang pagkatao. Ipahayag ang pagkatao. Oo, Chen Chen, Fanfan. Imposible. Sinabi sa akin ni Chuyi. Ako lang daw ang mapapangasawa niya habang buhay. Imposible siyang magtaksil sa akin. Si Chen Chen. Si Chen Chen ang nagpanggap na ako, panigurado. Hindi pwede, kailangan ko siyang hanapin. Hindi pwede, Daymay. Daymay, hindi pa gaanong gumaling ang kalusugan mo. Ang kulit ng batang ito. Mahalagang okasyon ito ng pamilya Chu ngayon. Huwag ka nang magkagulo pa. Umuwi ka na. Wala po ako. Nagpunta na po ako sa ospital at nagpadana test sa tatay ko. Tunay na anak po pala ako ng tatay ko. Ang sama naman ng babaeng ito. Nagpanggap siyang nanay ko. Hindi ang nanay ko ang nagpanggap. Chuyi. 8 taon ka naming inantay ni Fanfan. Sa 8 taong iyon, lahat sila'y nanlalait kay Fanfan, sinasabing anak siya ng walang ama. Kami, paumanhin, Chen Chen, pinagdusahan ko kayong dalawa ng 8 taon. Pero iba na ngayon. Hindi po, Itay, niloko ka nila, manahimik ka nga. Tingnan mo, nagalit mo si Aling Cho. Zuzin. Iuwi mo na siya. Opo. Chuyi, pinanggako mo na sa akin yun, ah. Nariyan pa si Nana. Hindi mo pwedeng pakasalan si Chen Chen. Hindi pwede. Sige na. Zuzin. Anak mo naman si Nana. Huwag kang bastos sa kanya. Opo. Mas mabuting sundin mo ako. Parurusahan kita kung magpapatuloy kang magkagulo. Ang batang ito. Direktor Chu. Zuzin, ama ka pa ba? Tingnan mo, kinagat niya ang kamay ko. Chuyi. Hindi naman niya sinasadya. Dalhin na natin siya sa ospital. Opo, Ginang. Direktor Chu. Tay. Gusto ko si Papa. Hindi. Gusto ko si Papa. Papa. Chuyi, inamin mo na kami ni Fanfan ngayon. Kaya kailan mo balak pakasalan ako? Pagbalik ko sa Beijing bukas, pakakasalan kita. Totoo ba yan, Chuyi?
Mahal kita. Basta pakasalan lang ako ni Chuyi. Magiging mayamang Mrs. Chu na ako. Pero ngayon, gusto ko munang dalawin si Nana. Anong sabi mo? Gusto mong dalawin si Nana? Mahal na mahal ko naman talaga si Nana. Kaya gusto ko siyang palem. Nanay, gising na po kayo. Nana. Nana, anong nangyari sa iyo? Masakit ba? Nay, ayos lang po ako. Yung babaeng nagpanggap na kaibigan mo. Ninakaw niya si tatay. Nako, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Nandito na si nanay. Ako ang hinahanap ni Chuyi. Peke si Chen Chen. Mas mabuting palayain niyo na kami. Kundi, hindi ka mapapatawad ni Chuyi. Alam ko na ikaw ang hinahanap ni Chuyi. Pero kung malaman niya, ang ginawa ko sa'yo sa loob ng 8 taon, tiyak na hindi niya ako patatawarin. Kaya napilitan akong palitan ka ni Chen Chen. Ano ang balak ninyo? Hawakan ninyo siya ng mahigpit. Huwag ninyong hawakan. Nana, bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Mama. Nanay. Tigil. Gusto ni Chuyi na makita si Nana sa huling pagkakataon. Hindi pa sila pwedeng mamatay. Tigil. Inumin mo na yan, Mama. Tigilan mo yan. Papa, sa wakas, dumating ka na rin para iligtas kami. Gusto akong saktan ng masamang babaeng ito pati si Mama. Chuyi, ikaw, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Nagdadala ko ng sopas na manok para sa kanya. Pero, hindi man lang sila nagpasalamat. Natapon pa nila ang sopas na manok ko. Ang sopang ito, may lason ng sopang ito. Ang boses niya, pamilyar. Doktor. Ginang Daimei. Terra. Nagulat lang si Ginang Daimei. Maayos naman ang kalusugan niya. Ang mukha niya, bumalik na sa dati ang mukha niya. Sino ang nagbigkis sa kanya ng ganito nito? Malubha ang sugat niya sa mukha. Mukhang hindi pa ito gumagaling. Tanggalin mo na ang benda. Sige. Chuyi, huwag. Ako, Chuyi, hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako nakikilala. Tanggalin mo yan. Daimei. Chuyi, nagkakamali ka ng tao. Ako ang asawa mo, hindi siya. Chuyi. Sabi mo habang buhay, ako lang ang pakakasalan mo. Ako ang Daimei mo. Huwag ka nang magsinungaling. Una, pinilit mo si Nana na tawagin si Chuyi na tatay. Tapos, nagparetoke ka para maging kamukha ko. Daimei, bakit mo kailangang magpanggap na ako? Hindi po, Papa. Hindi nagpa-opera si Mama. Siraulo kang bata ka. Huwag kang magsinungaling. Papa, hindi po kita niloloko. Si Mama ang asawa mo. Ako ang anak mo.
Chuyi, nagpa-DNA test na si Fan Fan sa iyo. Siya at ikaw ang mag-ama. Bukod pa rito, mayroon akong parehas nating tato. Hindi mo ba ito nakikilala? Mayroon din akong tato. Paano nangyari iyon? Nasaan na ang tato ko? Chuyi. Tingnan mo, nagpapanggap pa rin siya. Paano naman siya nagkaroon ng tato? Ito ang tanda natin. May nagtanggal na ng tato ng nanay ko. At nagpa-DNA test na rin ako sa doktor. Tama na. Ang resulta na ngayon ay napakalinaw na. Ikaw, nagpa-opera ka para maging kamukha ni Chen Chen. Sinubukan mong gayahin ang aking asawa. Malinaw na ang mga ebidensya. May sasabihin ka pa ba? Chen Chen, pagkatapos nating ikasal, bibigyan kita ng 10% shares sa Chu Corporation. Totoo ba? Chuyi, mahal na mahal kita. Nay, huwag ka pong umiyak. Kahit hindi na tayo kailangan ni Itay. Lagi akong nandito para sa inyo, Nay. Pasensya na po, Nana. Pinaghirapan kita. Daymay, magpapakasal ako ngayon. Nakikita mo ang asawa mong pinakasalan ako. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Nasasaktan ka ba? Ate Daymay, maganda ba ako? Ang wedding dress na ito, puno ito ng mga diamante. Bukod pa rito, bawat tahi nito ay gawa mismo ni Chuyu. Totoo ba yun? Chen Chen, hindi ka ba natatakot sa karma? Bakit naman ako matatakot? Namatay dahil sa pera. Ang ibon, dahil sa pagkain. Pero tingnan mo, ngayon. Ako ang asawa ng pinakamayaman ng matuwid. Pagdating ng panahon, walang makakatakas. Ang iyong tato, nasa akin. Ang iyong alaala, alam ko rin. Sa tingin mo ba ay nagdududa pa rin sa akin si Chuyi? Lumipas na pala, nawala na ang tato ko. Ikaw pala ang may sala. Oo nga. Para maging mas tiyak, ako ang gumawa. Ang tato sa iyong kamay. Pinagtanggal ko iyon gamit ang bleach. At ang resulta ng DNA test ni Nana at Direktor Chu. Ako rin ang may kasalanan sa pagpapalit. Kayo ay mga duwag. Magkakaroon kayo ng karma. Malalaman ng tatay ko ang inyong mga panloloko. Masyado kasing abala si Chuyi ngayon sa paghahanda ng kasal. Kaya't may oras akong makitungo sa inyong dalawa. Sasabihin ko kay Chuyi. Nahihiya kayong mamatay. Kaya kayo nagpakamatay. Gusto ninyong patayin kami. Chen Chen, nababaliw ka na. Sabi na ni Chuyi. Magbibigay siya sa akin ng 10% ng shares. Huwag na kayong mag-isip ng pagpatay. Kahit sunugin ko pa ang lugar na ito. Hindi rin niya ako pinigilan. Daymay. Kung kayo lang ng anak mo ang mawawala, doon lang ako titigil sa pag-aalala. Doon ko lang magiging asawa ang pinakamayamang tao. Huwag mong sasaktan ng nanay ko. Daymay, patawarin mo ako. Sa akin lang ang asawa ng pinakamayamang tao. Nana. Tigil.
Nana. Nana. Chuyi, ikaw, bakit ka nandito? Kung hindi ako pumunta, paano ko naman malalaman na ganyan ka kasama? Gusto ko lang naman maayos ang dalawang to. Natatakot akong madungisan ang mga mata mo. Magsisinungaling ka pa ba? Ikaw. Nagpapanggap kang daimay ko. Gusto mong maging asawa ng pinakamayamang tao. Lin Hao. Pinagpanggap mo ang resulta ng DNA test. Ikaw rin ang nagtanggal ng tato sa kamay ni Daimay. Narinig ko ang lahat ng sinabi ninyo. Paano nangyari iyon? Naniniwala ka na silang mga manloloko. Chen. Akala mo batang ako? Paano ko naman hindi makikilala ang taong mahal ko? Direktor, may lason nga pala ang sabaw na ito ng manok. Nakamamatay ang lason na ito. Tunay nga. Bakit kaya gustong paglasunin ni Chen si Nana? Parang hindi. Kaya pala simula pa lang, alam mo na akong isang impostor. Imposible. Malinaw na natukoy mo na ako ang taong hinahanap mo. Bakit bigla? Oo nga. Alam mo na ang lahat ng nangyari sa akin at kay Daimay. Ginaya mo pa nga ang tato ko na paru-paro. Maaaring magbago ang anyo, ngunit ang kaluluwa ay hindi. Mabait si Daimay, samantalang ikaw ay isang masamang tao. Hindi ka kailanman mapapantayan sa kanya. Kung gayon, bakit mo pinalaya si Daimay sa ospital? Tapos sasabihin mong gusto mo akong pakasalan. Kung hindi ko gagawin iyon, paano ko mahahanap ang ebidensya? At saka, si Daimay lang ang gusto kong pakasalan. Hindi pa naman tayo naging magkaibigan. Matagal mo na palang alam. Bakit mo siya ganoon kagusto? Ano bang meron siya na wala ako? Mabait ang aking si Daimay. At magaling. Iyan ang dahilan kung bakit mahal ko siya. Daimay, pasensya na. Na-late ako. Alam ko, sigurado naman akong makikilala mo ako. Chuyi, sa wakas, naghintay pa rin ako sa iyo. Mama at Papa, Nana. Hindi na kita hahayaang mambuli pa ng sinuman. Ang galing, may bahay na si Nana. Lin Hao, Direktor Chu, mali po ako. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Isumbong ninyo sa pulis ang mga ebidensya ng kanilang krimen. Opo. Dalhin niyo na sila. Tara na, uuwi na tayo. Daimay. 8 taon ko nang hinihintay ang araw na ito. Pakakasalan mo ba ako? Nay, pumayag na po kayo. Sige. Sang-ayon ako. Sa wakas, magkasama na tayo. Mahal kong asawa. Nana, mabagal lang ang takbo. Welcome home, Madam and Miss. Hello po sa magagandang mga ate. Ang laki naman ng bahay. Nana. Simula ngayon, bahay na ninyo ito. May bahay na ako. Ang masiglang personalidad ni Nana. Parang ikaw talaga. Pagkapasok mo dito, siguradong magiging masaya ang bahay. Oo nga pala. Nakakuha na ako ng tutor para kay Nana. Gusto mo bang makita? Ayoko. Medyo pagod na ako. Samahan mo si Nana.
Sige. Katulong. Ihatid mo ang asawa ko sa kwarto. Huwag siyang istorbohin. Nang walang pahintulot ko. Opo, umalis ka na. Ang mga bagay na ito. Ginang. Ang mga dekorasyon sa silid tulugan ay inayos mismo ni Master Chu. Sa nakalipas na 8 taon, may naglilinis araw-araw, naghihintay lang sa iyong pagbabalik. Magpahinga ka na, tawagan mo ako kung may kailangan ka. Hindi ko akalain na makakatira si Daimei sa mansyon ng pamilyang Chu. Hindi kailanman pinapasok ng pamilyang Chu ang mga estranghero. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit ni Daimei. Ginang Sulay. Patawad po, nagpapahinga po siya. Pakiusap, umalis na kayo. Ginang Chu. Hindi siya karapat-dapat. Si Sulay ay anak ng pamilyang Liu. Tawagin mo na si Daimei. Gusto siyang makausap ni Sulay. Binibining Sulay, may bilin po sa akin ng amo. Nagpapahinga si Aling Chu. Huwag ninyong guluhin. Pakiusap, huwag ninyo akong pahirapan. Tapat kang aso, mahusay kang magbantay sa inyong amo. Pero gusto kong pumasok. Ginang Sulay, inutusan ako ng amo ko, na huwag guluhin ang ginang. Kung sasadyain ninyong pumasok, sasabihin ko sa amo ko. Nagkasundo na sa kontrata ang pamilya Chu at pamilya Liu. Ang ginawa mo, gusto mo bang matigil ang pakikipagtulungan ng dalawang angkan? Hindi ko naman iyon ibig sabihin. Ako, ayaw mo, umalis ka na, kung may umaawat sa akin. Hindi sila titigilan ng mga Liu. Umalis kayo. Ikaw pala ang babaeng taga-probinsya na gustong pakasalan ni Chuyi. Di ba? Hindi ko akalain na, ang isang tulad mo ay makakapasok sa pamilya Chu. Paano mo nagawa iyon? Daimei, si Sulay ang kausap mo. Bingi ka ba? Si Sulay. Sino ka ba? Ako, ang tanga mo naman. Pati si Sulay hindi mo kilala. Nakikita ko, gusto mo siyang asarin, di ba? Si Sulay natin, siya ang nag-iisang anak na babae ng pamilyang Liu. Lumaki siyang kasama ni Direktor Chu mula pagkabata. At siyang mapapangasawa ni Direktor Chu. Isang simpleng babae ka lang. Tapos gusto mo pang umakyat sa kama ni Chuyi. Aba, tingnan natin, ang peking mukha mo. Chuyi. Chuyi, patawad. Hindi ko sinasadya. Umalis ka na. Sa susunod, kung wala ang pahintulot ko, bawal kang pumunta rito. Ako. Ikaw pala ang babae sa lumang larawang iyon. Tinitignan ni Chuyi araw-araw ang lumang larawang iyon. Sa wakas, natagpuan din kita. Sulay. Alisin mo lang siya. Wala nang ibang makikipag-agawan sa'yo kay Direktor Chu. Inaagawan mo ako ng lalaki ko. Kailangan mong mamatay ngayon. Asikasuhin siya. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Asawa ako ni Chuyi.
Ninakaw mo ang lalaki ko. Magbabayad ka. Teka lang, ang mukha mo pala ang pinakagusto ni Chuyi, di ba? Sisirain ko ito. Ngayon, sisirain ko ang peking mukha mong yan. Huwag mong gawin yan. Hindi mo magagawa yan. Kung malalaman ni Chuyi, hindi ka niya patatawarin. Natatakot na ako sa'yo. Matagal nang magkakilala ang pamilya ko at ang pamilyang Chu. Sa tingin mo, parurusahan ako ni Chuyi dahil sa'yo. Ang pamilya Chu at ang pamilya Liu, taon-taon ay nagtutulungan sa mga proyektong bilyon-bilyon ang halaga. Kahit itapon ka namin sa mga aso, hindi rin mangangahas si Direktor Chu na saktan ng pamilya Liu. Sa tingin mo, saan nga ba ako magsisimula? Chuyi, tulungan mo ako. Sampain kang hayop. Malapit ka nang mamatay. Gusto mo pa ring akitin si Chuyi. Mula noon pa man, nalinlang si Chuyi ng mukha mong iyan. Ngayon, sisirain ko ang mukha mo. Tita, dito po ba ang kwarto ng nanay ko? Sa taas, sa kanan. Sige. Umuwi ka na, kaya ko na pong hanapin si nanay. Ingat ka. Maliban na lang kung sisirain ko ang mukha mo, doon lang ako magugustuhan ni Chuyi. Nanay. Nanay. Mamatay ka. Tigilan ninyo yan. Chairman Chu, Nana. Tatay, tulungan ninyo ang nanay ko. Ang nanay ko ay binugbog dahil pinrotektahan niya ako. Hinimatay ang nanay ko. Daimay. Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan? Paano mo nagawang saktan ng babae ko? Chairman Chu, patawad po. Chairman Chu, pasensya na po, talagang hindi ko alam. Siya ang kaibigan na iyong hinahanap. Ipaalam sa doktor, dapat nasa ospital na kayo sa loob ng 10 minuto. Opo, kung may mangyari kay Daimay, pagsisisihan ninyo ito. Tapos na. Malapit nang matapos ang daan-daang taong yaman ng pamilyang Su. Ano ang gagawin natin? Ang taong ito ay pinadala ng pamilyang Chu. Hahayaan ko ang pamilyang Chu na ang bahala sa kanila. Daimay. Nanay, Chairman. Gina mo na ang sugat sa mukha ng ginang. Malubha lang ang sugat sa mukha. Kailangan niyang maospital ng ilang panahon. Paano nangyari ito? Daimay. Ano ang pinagdaanan mo sa nakalipas na 8 taon? Ama, iligtas ninyo ang aking ina. Hindi ako mabubuhay kung wala si mama. Ano man ang mangyari, dapat mangyari. Dapat mong iligtas siya. Opo, Chairman. Para sa ikabubuti ng Chu Corporation, dapat kang magpa-DNA test. Sige po. Agad ko pong gagawin ang pagsusuri. Sandali lang po kayo. Sige po. Papa, anak po ba talaga kita? Oo naman. Kumpirma lang po. Magkamukha po kayo ng mama. Sigurado ka bang anak ko nga kayo? Bakit? Bakit ganyan ang mga sugat mo?
Yung mga masasamang tao, pinipilit nila kaming gumuhit ng mga blueprint araw-araw. Kapag hindi, binubugbog nila ako at si mama. Ang sakit-sakit. Binugbog ka nila. Pagbabayaran ko sila. Huwag ka nang magalit, Papa. Hindi na ako masakit. Bakit hindi ka na nasasaktan? Kumuha ka ng gamot. Opo. Papahiran ko na po kayo ng gamot. Masakit pa ba? Hindi masakit. Nariyan na po ang resulta ng pagsusuri ninyo. Ang bilis naman. Hindi ko po siya anak. Ito. Paano nangyari ito? Ipinapakita ng DNA test na wala kayong dugong magkakamag-anak ng batang babae. Hindi siya ang anak mo. Imposible ito. Ako ang nagpangalan sa kanya na Nana. Ang mga mata niya ay kamukha ni Daymay. Bakit hindi siya ang anak ko? Imposible. Sabi ng nanay ko, anak daw ako niya. Chairman, dumating na si Zuzin. Gusto kanyang makausap. Papasukin mo siya, Chairman Chu. May sasabihin po ako sa inyo. Nagkakamali po kayo. Hindi po anak ninyo si Nana. At hindi rin po si Daymay ang hinahanap ninyo. Ano ba ang sinasabi mo? Kahit na may sugat siya sa mukha, pinaninindigan ko rin na siya ang hinahanap ko. Nangangako ako. Hindi kita niloloko. Kayo ng asawa mo ay nagkita. Noong huli ng Marso, 8 taon na ang nakakaraan. Noong Pebrero, 8 taon na ang nakakaraan. Kasal na kami noon. Ito ang listahan ng mga regalong natanggap namin noon sa kasal. Hindi kaya si Daymay iyon? Buti na lang nag-alok ako ng dote sa pamilya Yi noong mga oras na iyon. Kung hindi, mahihirapan na akong lokohin siya ngayon. Mali. May tato siya. Kayang-kaya kong patunayan na siya si Daymay. Bibigyan kita ng 2 milyon. Tulungan mo akong magpanggap sa resulta ng DNA test ni Nana. Ang natitirang 1 milyon, gagamitin mo para tanggalin ang tato sa kamay ni Daymay. Imposible, may paro-paro dati sa kamay ng nanay ko. Nababaliw na naman ang batang ito. Batang ito, matagal na kaming kasal ng asawa ko. Hindi ko pa siya nakikitang may tato. Nasaan na ang aking Daymay? Chairman, may alam po ako tungkol sa ginang. Ano ang alam mo? Chairman, ang totoo noong araw na iyon. Ang disenyo ng alahas na ipinakita ni Daymay. Akin iyon. Gawa iyon ng anak ni Shen Shen. Shen Shen, siya ang kapatid ni Daymay sa ama. 8 taon na ang nakakaraan. Ginamit niya ang pangalan ni Daymay. Nag-isang naglaro sa kanayunan. Ang sadyang pagkakataon, nakakilala siya ng isang lalaking nasugatan. Nagkainlaban sila. At siya ay nabuntis ng hindi sinasadya. Nalalaman ito ng kanyang ama. Labis siyang nagalit. Sinaktan siya nito. Pinalo niya ito hanggang sa damyugo ang ilong nito. Naawa talaga ako sa kanya noon. Ha? Pareho pala sila ng pinagdaanan ni Daymay. O baka naman siya na mismo si Daymay. Tapos, nanganak siya. Isang lalaki. Ang bata ay nagngangalang Zuo. 8 taon na. Palagi siyang naghihintay sa lalaking ito. Ang chairman. Ngayon, ang mga babaeng tapat na gaya niya. Napakabihira na. Bukod pa rito, saka ng pulso niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin ito agad? Pangulo, nakalimutan ko ito. Ngayon ko lang naalala, pakiusap, maniwala ka sa akin. Dalhin ninyo rito si Shen Shen. Gusto kong tanungin siya mismo. Opo.
Tapos na. Niloloko po ako ng tatay ko. Kailangan kong mapagtagpo ulit sila mama at papa. Tito. Pasensya na po, namimiss ko lang po kasi talaga si papa. Pwede po ba kitang yakapin? Syempre naman. Hindi mo kasalanan yun. Nanay, iniligtas tayo ni tatay. Pero niloko si tatay ng mga masasama. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang maaga si tatay ng mga masasama. Nana. Tatay. Hindi, tito. Nguan, dadalaw ako sa nanay mo. Tita. Sino ba talaga siya? Bakit sa tuwing nakikita ko siya, parang nasasaktan ako ng ganito? Chuyi. Pangulo, ihatid na ni Zuzin si Chine sa bahay ng mga Su. Sige po, aalis na po ako. Tatay. Nasaan na ba ang resulta ng pagsusuri? Malapit na kayong maloko, tay. Daymay. Nasaan na si Daymay? Chairman, siya po ang asawa ni Chu. Chuyi. Sino ka? Ako po si Daymay. Ako ang kasintahan mo. Hindi ba't sinabi mong pakakasalan mo ako? Bakit iba na ang mukha mo? Chuyi. Simula nang umalis ka, nasugatan ng mukha ko, kaya nagpaayos ako ng mukha. Pero, nag-iwan ako ng clue para magkita tayo. Daymay. Simula ngayon, tayo na ang magkasintahan, kung sakaling, hindi na tayo magkita pa. Tandaan mo ang marka ko, ang paru-paro. Oo nga, ito ang paru-paro. Ikaw nga talaga si Daymay. Chuyi, sa wakas, naghintay din ako sa iyo. Hindi maganda ito. Pinipilit natin siyang magpakasal. Masisira ang pamilya natin. Tay, huwag kang matakot. May paraan ako. Magkapatid kami ni Daymay. Kaya kung palitan siya. Palitan. Fan. Tawagan mo agad si Papa. Papa. Anak. Anak mo ako. Limang taon na. Pinagdusahan ko kayo ng ina mo at ng anak mo. Daymay, babawi ako sa inyo ng anak ko. Ang handog ko sa kasal niya. Ipadala mo na lang sa pamilya Yi. Opo. Chuyi, ang totoo, Chine ang tunay kong pangalan. Ang pangalang Daymay, markang paywa yun ang hiniram ko sa ate ko. Chine. Opo. Daymay. Ang ugali ni Daymay ay palaging mahiyain. Bakit siya naging ganito kalakas ngayon? Ang disenyo ni Daymay ang ipinapakita. Actually, kay Shen yun. Maaari ka bang magpinta para sa akin? Sige. Parehong-pareho ng disenyo ko ang painting na ito. Hindi naman pala nasayang ang pagpapahirap ko sa anak ko.
Araw-gabi siyang pinag-ensayo ko sa pagpipinta. Nakatulong nga. Parang ang dami ko ng pinaghihinalaan. Chairman, nandito na po ang resulta ng pagsusuri sa ospital. Si Zuo nga po ang anak ninyo. Anak ko nga siya. Binabati po namin ang chairman sa pagkahanap sa inyong asawa. At sa inyong anak, may magmamana na ang angkan ng mga Chu. Zuzin. Tinulungan mo akong mahanap sina Daimei at Zuo. Lilibre kita ng 1 bilyon. Bukod pa rito, magpapatuloy pa rin ang kooperasyon sa pagitan ng pamilya Chu at pamilya Yi. Salamat, Chairman Chu. Ihanda agad ang salo-salo. Gusto nito na ipaalam sa lahat. Tungkol sa pagkatao ni na Chine at Zuo. Opo. Tita, kailan madyay gising si mama? Ineng, madyay gising din naman ang mama mo. Huwag kang mag-alala. May ebidensya na ako para mapatunayan ang aking pagkatao. Makikilala talaga tayo ni Papa. Balita. Ang Chu Group ay nagdaraos ng adoption party ngayon. Pagtanggap sa tagapagmana at sa kanyang asawa, nanoalay sa kanila ng maraming taon. Nagkamali na naman si Papa. Hindi pwede. Kailangan kong sabihin kay Papa ang totoo. Ate, pakisilip naman po sana kay Mama. Nana, saan ka pupunta? Hahanapin ko si Papa. Nana. Minamahal naming mga panauhin. Opisyal ko pong ipinapahayag. Si Chine, siya ang magiging iisang asawa ko. Zuo, siya ang magiging tagapagmana ng kumpanyang Chu. Teka lang. Sa loob ng itim na card na ito, may 1 bilyong dolyar. Kunin mo ito. At umalis ka na rito ngayon din. Itim na card, ano iyon? Itim na card nga ba ito? Tanga talaga, ang makapangyarihang black card na ito. Sa buong bansa, hindi hihigit sa 3 tao ang may hawak nito. Lagot ka, nang ahas kang lokohin ako, wala sigurong pera sa card na iyan. Ikaw ay isang walang silbing lalaki lamang. Nang ahas ka pang lokohin ako, sasabihin ko sa iyo. Una, balak ko sanang patawarin ka, pero ngayon, ang inasal mo'y nakakainis sa akin. Pira-pirasuhin ninyo ang mga braso at paa niya. Ngayong gabi, pipilitin kong lumuhad siya. At masdan kung paano kami magsasama ng asawa niya. Wala kang karapatang makipag-agawan sa akin ng babae. Tingnan ko nga ang aking maliit na asawa. Huwag mong hawakan si Daimei ng maruming kamay mo. Hayop ka, bitawan mo ako, nako. Ang init naman ng ulo. Hindi ko talaga alam. Ang buto ng isang pulubi na gaya niya. Matigas kaya ito? Subukan ko nga, mas matigas kaya ang buto niya kaysa sa bato. Tigil. Siya ang pinakamayamang tao. Kung manggahas kang saktan siya, hindi ka titigilan ng pamilyang Chu. Ano? Ang pinakamayaman. Sinasabi mo bang ang pulubing ito ang pinakamayaman? Daimei, huwag kang magbiro. Nanay, hindi ako nagbibiro. Ang pinakamayaman ay dapat nasa lungsod. Anong ginagawa niya sa liblib na bundok na ito? Kahit na siya nga ay pumunta sa nayong ito. Bakit hindi alam yan ni tatay? Nagpapanggap kang pinakamayaman. Napulubi na to. Ang tapang mo naman. Sumama ako kay Daimei para dalawin ang nanay niya. Kaya ako lang ang pumunta.
Kung ikaw ang pinakamayaman. Kung ganoon, ako ay ang lolo ng pinakamayamang tao. Tingnan mo nga ang iyong kaawa-awang kalagayan. Alam mo ba kung ano ang itsura ng pinakamayamang tao? Pati ang tasa ng tiyan niya. Ginto ang gawa. Napakamahalaga, napakamalakas ng kanyang kapangyarihan. Hindi natin kayang salungatin siya. Daimay, sinasabi ko sa iyo, huwag ka nang magsalita ng ganyan ulit. Ang lakas ng loob mong gayahin ng pinakamayamang tao sa bansa. Ngayon, ako na ang bahala sa inyo para sa kanya. Huwag naman. Ang malas naman. Hello. Anak, tatay, dumating na sa ating nayon ng pinakamayamang tao at ang asawa niya. Ano, nakita mo ba sila? Ang pinakamayamang tao ay nandito na sa ating nayon. Anak, nakilala mo na ba sila? Hindi ko pa nakikilala. Umuwi ka na at magayos ka ng kaunti. Sasalubungin natin sila mamaya. Sige, alam ko na. Uuwi na ako agad. Nasa panganib na kami ni Daimay. Tulungan mo ako. Anong sinasabi mo? Sino ang magliligtas sa'yo? Ano yung hawak mo? Hawak mo. Tingnan mo to. Ano to? Iyan ba ang makakapagligtas sa'yo? Ang tanga mo naman. Swerte mo ngayon. Dumating na ang pinakamayamang tao. Itago ninyo sila. Huwag hayaang makita sila ng mga mayayaman. Daimay. Sinasabi ko sa inyo, pakawalan ninyo ako. Tinawagan ko na ang assistant ko. Siguradong hinahanap na niya tayo ngayon. Pagdukot at sinadyang pananakit ay may parusang pagkabilanggo. Pakawalan ninyo kami. Manahimik kayo. Antayin natin si Bay na makabalik. Aasikasuhin ko kayo. Tulong, Feng. Huwag kang magmadali. Naghanda na ako ng pagkain. Kumain muna tayo. Nawawala na sina Direktor Chu at ang asawa niya. Kakain pa rin kayo. Tulong, Feng. Huwag kang magalit. Magpapadala ako ng tao para hanapin sila. Tulong, Feng. Nakita kong hawak ng lalaking ito ang black card. Ito ang card ko, ibalik mo sa akin. Nababaliw ka na ba? Suicidal ka ba? Saan galing ang card na iyan? Card iyan ng isang maruming pulubi. Tinuruan ko na siya. Nasaan na siya ngayon? Hindi, katulong na si Feng. Ang taong ito, impostor siya, nagpapanggap na si Direktor Chu. Ngunit huwag kayong mag-alala, naayos ko na siya. Ang itim na card na ito ay isang card na may malaking kapangyarihan. Sa buong bansa, si Direktor Chu lamang ang mayroon nito. Ano ang sinabi mo? Direktor Chu. Nasaan siya? Sa bodega. Dali, dalhin ninyo ako roon. Bilisan ninyo. Gusto ninyong mamatay, ano? Tigil. Pasensya na po, Direktor Chu. Nalate po ako, Direktor Chu. Daimay. Hindi ko inaasahan na siya pala talaga si Direktor Chu. Ang swerte naman talaga ng anak ko. Maaari ko nang pakasalan si Daimay. Swerte ko naman, Nay. Umuwi na po kayo sa syudad kasama namin. Magiging masunurin po kami sa inyo. Sige, pumayag na ako, Nay. Hindi na tayo magkakahiwalay pa. Anak na babae. Tapos ako. Ako. Ni isang araw man hindi mo ako inalagaan. Tuwing nalalasing ka, sinasaktan mo ako. Muntik mo na nga akong ibenta. Hindi ka karapat-dapat maging ama ko. At hindi ka rin karapat-dapat maging asawa. Chen Hui. Pinakiusap ko na sa abogado.
Mga paglilitis sa diborsyo para sa iyo at sa iyong ina. Mula ngayon, wala ka ng kinalaman kay Daimei. Pei Wang, ninakaw mo ang babae ko. At balak mong kidnapin ako at si Daimei. Direktor Chu, mali po ako. Hindi ko po alam ang inyong totoong katayuan noon. Kung hindi, kahit bigyan mo pa ako ng bilyon, hindi ko po kayang lapastanganin kayo at si Ginang Chu. Direktor Chu, pakiusap po. Maawa ka na po sa akin. Hindi lang po iyon. Nasilip ko po ang pagpapatakbo ninyo ng sugal. Nagpatulong na po ako sa pagtitipon ng ebidensya. At ibinigay na po sa abogado. Ang natitirang bahagi ng buhay ninyo. Makukulong na po kayo. Tay, tulungan mo ako. Tay, tulungan mo ako. Walang utang na loob. Lumalabag ka sa batas. Walang makatutulong sa iyo. Magsisi ka ng mabuti. Direktor Chu, sana'y huwag mong itakwil ang nayong ito. Napaparusahan na ang mga nagkasala. Hindi ko itakwil ang nayong ito. Salamat, Direktor. Tay, bilisin mo. Nana, bilisin mo. Kaya mo yan, Nana. Daimei, anong nangyari sa iyo? Nanay, anong nangyari sa inyo? Chu Yi. Parang. Sa tingin ko buntis ako. Totoo ba? Ang galing. Nana. Lalaki o babae ang gusto mong kapatid? Gusto ko munang magpalipad ng saranggola. Pwede mo namang palipad ang saranggola anumang oras Ayos lang ako. Samahan mo si Nana magpalipad ng saranggola. Tara na. Kaya mo yan, Nana. Nana. Ano ang ginawa ninyo sa aking ina? Ms. Sulay. Ang batang ito, siya ang anak ni Direktor Chu at ng babaeng ito. Kung anak niya talaga ang batang ito, hindi rin ito makakaupo sa iisang mesa ng mayayaman. Paano pinapaaral ng pulubi ang kanyang mga anak? Ms. Sulay. Balang araw, ang batang ito ay mangangailangan pa rin ng iyong pag-aalaga. Bata. Gusto mo bang maging anak ko? Sisiguraduhin kong, huwag kang mangarap. Ayoko pong maging anak ng matandang mangkukulam. Mangkukulam daw ako. Ms. Sulay. Napakasuway ng batang ito. Kung kailangan nating bigyan siya ng kaunting disiplina, magiging masunurin na siya. Ano ba ang balak ninyo? Sina na ang nag-iisang anak na babae ng pamilyang Chu. Huwag ninyong sasaktan. Maganda ang sinasabi ng kasabihan. Pagmamahal ang pagpalo, pag-aalaga ang pagsaway. Kung hindi mo siya mapadisiplina, hayaan mo akong tulungan ka. Halika rito, Nana, nanay. Direktor Chu, umuwi ka na pala. Bumalik na ako, Direktor Chu. Gusto ni Director Go na talakayin ang pakikipagtulungan sa iyo.
Mamaya na natin pag-usapan ang pakikipagtulungan. May pinipili akong regalo. Para sa asawa ko, isang napakahalagang regalo. Opo, Direktor Chu. Dati, akala ko lagi kitang suplado at tahimik. Hanggang sa makilala mo si Daymay. Noon ko lang napagtanto, na sa taong mahal mo lang pala ikaw nagmamalasakit. Sana magustuhan ni Daymay ang regalo ko. Sana magustuhan ito ni Daymay. Nana. Kung gusto ninyong makipag-away, sa akin kayo lumapit. Nanay. Nana. Alam mo na ba ang kasalanan mo? Matandang mangkukulam. Pakawalan mo ako. Masamang bata. Alam mo ba kung sino ako? Maraming gustong maging anak ko. Pero walang karapatang gumawa niyan. Wala akong pakialam kung sino ka man. Hindi mo dapat inaaway ang nanay ko. Isa lang ang nanay ko. Manahimik ka. Ang batang ito ay hindi sumusunod pa rin. Ginang Sulay, mas mabuting tapusin na natin ito. Linisin mo lang ng maayos. Walang makakaalam. Iyan ang bunga ng iyong ginawa. Gawin mo na. Huwag. Nana. Nana. Parang ang layo na ng daan, ano? Malapit na tayo. Namimiss mo na ang asawa mo, ano? Huwag ka nang umiyak. Nana. Huwag na kayong umiyak, magkakasama na kayong bababa sa impyerno. Si Sulay, dumating na si Direktor Chu. Nana. Tay, Nana. Dali, Tay. Saklalahan mo ako. Dali, itago mo sila. Chuyi, Nanay. Kuya Chuyi. Sulay, bakit ka nandito? Dadalaw sana ako sa iyo. Nasaan sina Daymay at Nana? Sabihin mo sa akin agad. Hindi ko rin alam. Direktor Chu. Ulit ko po ulit. Nasaan na ang asawa ko at ang anak ko? Chuyi, ano ba ang sinasabi mo? Sabi mo, wala akong maintindihan. Ulit ko po ulit. Nasaan sina Daymay at Nana? Ginoong Chuyi, parurusahan mo ba ako dahil sa ibang tao? Mga estranghero, sasabihin ko sa iyo, kung may mangyaring masama kina Daymay at Nana, ililibing ko ang buong pamilya Liu sa iisang hukay. Bilisan mo, sabihin mo na, nasaan sina Daymay at Nana? Ayos ka lang ba? Tay, natatakot po si Nana. Nana, huwag kang matakot, nandito na si Tay. Direktor Chu, mali po ako. Direktor Chu, sino ang nagpahintulot sa inyo ng mga api sa aking asawa at anak na babae? Leo Corporation, di ba? Tanggalin ninyo ang Leo Corporation. Tama, umalis na kayo. Opo, pupunta na po kami. Pasensya na po, kasalanan ko po ito. Dahil dinala ko kayo sa Beijing. Kaya kayo nagdusa ng husto. Huwag kayong mag-alala, hindi ko nahahayaang maapi pa kayo sa susunod. 18 taon na. Sa wakas, nakauwi na rin ako para dalawin ang aking ina. Daymay. Ikaw pala ang anak na babae ng pamilyang Shen. Bakit ka lumaki sa probinsya?
Pagkatapos na makipagrelasyon sa iba ang aking ama, nagdiborsyo ang aking ina. At dinala niya ako pabalik dito. Pagkatapos noon, nag-asawa siya ulit ng ibang lalaki. Pero ang stepfather ko ay isang lasenggo. Tuwing nalalasing siya, sinasaktan niya ang nanay ko. Kaya naman, nang mag-18 ako, lumabas na ako ng bahay at nanirahan ng mag-isa. Day May. Mula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Tara na, dalhin mo ako para dalawin ang biyenan ko.